Aral mga kapatid na pag-aralan ho natin kung ano po yung nilalaman ng Galatia Kapitulo 2. Natutunan po natin sa ating huling pag-aaral na ang Galatia 2 ay tumutukoy po sa isang depensa ni Pablo patungkol po sa kanyang kredibilidad bilang apostol. That hindi porket sila bilang mga Hudyo sa laman, maituturing na po sila matuwid, kundi maituturing po ang tao matuwid sa pamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Kaya naman, pagpunta ho natin dito sa aklat ng Galatia 3:1, one of the things na kailangan po natin malaman is yung tinatawag na main idea. Ano po ba yung main idea ng Galatia Kapitulo 3? Kasi ang Galatia Kapitulo 3 may 29 verses ho ito. There are 29 verses in Galatians 3. Ngayon, kung tatanungin ho natin, what is the main idea po dito? There are several. Pero masasabi po natin na ang nilalaman po ng Galatia 3 is the question. Question po siya. Who can be justified? Who can be a member of God's family? And lastly, by what means can a person receive the Holy Spirit? So sa tatlong katanungan po na yan po mismo ang nilalaman ng Galatia 3. In other words, sino po at ano ang paraan ng Diyos para ang tao ay maituring matuwid? Sino po ang pwede na maging parte o miyembro ng pamilya ng Diyos? At pangatlo, sa anong paraan natanggap ng mga Kristiyano ang kanilang biyaya na mula sa Diyos? Is it through the law or is it by grace? Na sa madaling salita, paano po naboborn again ng tao? Paano po nakukuha ng tao ang banal na Espiritu? Sa pamagitan po ba ng mabubuting gawa? Or through means by faith alone in Christ? So yung tatlong bagay po na yan, masasabi ho natin, makes up yung pinaka-theme of Galatians chapter 3. So ngayon, sa ating pag-aaral, dito po sa talatang 1 hanggang 5, makikita ho natin there are 5 questions. 5 important questions from verses 1 to 5. 5 katanungan sa talatang 1 hanggang 5. Unang-una, nakalagay ho dito. Ano ba kayong mga taga-Galatia? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Here's the first question. Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? That is the first question. The first question is, you foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Na sa madaling salita, bakit po hindi nakakaintindi ang mga taga-Galatia? Anong ibig sabihin na hindi sila nakakaintindi? Does this mean hindi sila marunong magbasa? Does this mean hindi sila marunong makaintindi ng lingwahe ni Pablo? What does it mean when the Bible says hindi sila marunong makaintindi? Well, yung hindi po nila maintindihan is yung nabanggit po ni Pablo dito. Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaro ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Na ang ibig sabihin, ang hindi po nila maunawaan ay ang ebanghelyo. What does that mean? It means kung nauunawaan po nila ang nagagawa ng ebanghelyo, hindi ho sana sila magtitiwala sa kautusan. Hindi sana po sila magtitiwala sa kanilang mga laman. Hindi sana sila magtitiwala sa kanilang performance sa pamagitan po ng kautusan. Now, what's interesting about this, buburahin ko na ho ito,
may ginamit po si Pablo na very strong na verb. At ang ginamit po niya dito is the word nanlilinlang or sila ay nadaya. Now, the original po really means someone who has been witchcraft. Someone who has been influenced for evil. Kapag sinabi po ni Pablo yung salitang, bakit kayo nadaya? Bakit kayo nalinlang? It is another way of saying, who manipulated you? Who deceived you? Who caused you to think differently about the gospel? So yun ang unang-unang katanungan po ni Pablo. Sino ang nandaya sa pag-iisip ninyo patungkol sa iyong pagkaintindi sa Ebanghelyo? Because we've come to learn, mga kapatid, ang tao ho ay naliligtas sa pamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Pangalawa, na ituturing ang tao bilang matuwid sa pamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Pero may mga tao ho na nandaya sa kanila dahil hindi nila iningatan ang Ebanghelyo. Kaya para sa kanila, upang maituring ang tao matuwid, kailangan magpatuli, kailangan magtiwala sa kautusan, through good works. So ngayon para kay Pablo, who witchcraft you? Who influenced you for evil? Hindi ba naging malinaw ang aming pagpapaliwanag sa inyo patungkol kay Kristo? Kaya napaka-importante, mga kapatid, nakikita ho natin dito isang aral that is very pastoral. How important is the gospel in the church? It is so important that kapag ang church is not reminded about the gospel, may iba ang kanilang pananaw patungkol po sa pinakong Kristo. Na sa madaling salita, kapag ang Ebanghelyo is not reminded to the church, may iba ang kanilang pagkaintindi tungkol po sa Ebanghelyo. Halimbawa, we are saved by grace through faith. Pero kapag hindi pinapaalala palagi ng mga ministro ang Ebanghelyo sa iglesia, ang mangyayari ho ay ganito. We are saved by grace through faith. Pero maituturing ka ng Diyos matuwid by faith in your performance, faith in your attendance, faith in your Bible reading, faith in your prayer. So notice, kapag hindi pinapaliwanag ang Ebanghelyo clearly, ang toon po ng ating pananampalataya ay naiiba na. To which we've come to learn, paano po ba na ituturing ng Diyos ang isang tao bilang matuwid? Through faith alone in Christ. Hindi sa ating performance, sa ilang nababasa ho natin na chapter, o kung gaano kahaba tayo manalangin, o kung ilang beses ho tayo umaten sa simbahan or sa gawain. But rather, umaten ka man o hindi, for whatever reason, nakapagbasa ka man o hindi, for whatever reason, basta nakatuon ang ating pananampalataya kay Kristo alone, maituturing ho tayo matuwid. Bakit ho? Dahil ang ating pagiging matuwid ay hindi nakasalalay ho sa atin. It is a righteousness na ibinigay sa atin ni Kristo through faith alone. So ngayon, the first question is, sino ang nag-witchcraft sa inyo? Sino nag-influence sa inyo? Sino ang nandaya sa iyong pag-iisip upang mabuluktot ang iyong pagkaintindi regards to the gospel? So look at the second few verses that are mentioned after. Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan niyo? So the first question is, sino nandaya sa inyo? First question is, hindi ba naging malinaw ang aking pagpapaliwanag tungkol kay Kristo? That's the first question. The second question, sabi po ni Pablo, paano niyo ba natanggap ang Espiritu Santo? Paano ba kayo na-born again? Na-born again ba kayo na bago ba buhay nyo dahil sa iyong sariling gawa? O dahil ibinigay sa inyo sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos nung kayo sumampalataya kay Kristo, ang banal na Espiritu? Di ba ang pangako po ng Diyos sa Biblia is, ang sino man magsisisi at tatanggap kay Kristo, ibibigay sa kanila ang regalo ng Diyos
na walang iba kundi ang banal na Espiritu. That's in Acts 2. So ngayon, yun ang tinatanong ni Pablo, paano ba kayo nabago? Paano ba kayo nabuksan? Paano ba kayo niligtas ng Diyos? Sa pamagitan ba ng gawa o pananampalataya? Paano nyo natanggap ang banal na Espiritu? That is the second question. So let's lay out the structure for a moment. Let's look at the questions that were asked. Okay? Tignan po natin yung mga katanungan. Number 1, who bewitched you? Sino ang nandaya sa inyo? Yan ang unang tanong. Pangalawa, how did you receive the Spirit? Yan ang ikalawang katanungan. Natanggap niyo po ba ang Espiritu Santo dahil po sa ating mabubuting gawa through the law? Or nakuha ninyo ang banal na Espiritu because of your faith in Christ alone? So ngayon, pagdating po natin dito sa talatang 3, look at the third question. Talagang hindi nga kayo makaintindi. Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, bakit ngayon pinipilit ninyong magpakabanal sa pamagitan ng sarili ninyong pagsisikap? In other words, kapag ang tao po ay na-born again, this is the work of the Holy Spirit. And from that point on, mga kapatid, sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin, sa ating pagbabago, wala tayong kinalaman doon. Tatandaan niyo ho yan. Kapag ang tao ho ay naligtas, dahil po sa Espiritu ng Diyos. Kapag ang tao po ay naliwanagan tungkol po sa kanyang makasalanan na pagkatao, yan po ay gawa ng Espiritu Santo. At kapag tayo ay lumalago at nababago ang ating pagkatao, may nababawasan na kamunduhan sa ating buhay, hindi ho natin yung gawa. Gawa pa rin po yan ng banal na Espiritu. Paano ho natin yung mapapatunayan? Basahin po natin saglit ang aklat ng Pilipos, Kapitulo 1. Dito muna po tayo sa aklat ng Pilipos 1. Dito ho natin makikita sa Kapitulo 5. Pilipos 1, talatang 5. And then mamaya, may titignan po tayo another chapter. Pero Pilipos 1, talatang 5. Tignan niyo po sinasabi. Dahil mula pa ng sumampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Talatang 6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So sino ho nagsisimula ng pagbabagong buhay sa isang tao? Ang Diyos. Napakalinaw sa talatang 6, nakatitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na Kanyang sinimulan sa atin. So the moment na tayo ho ay na-born again, the moment ho na binabago ng Diyos ang ating buhay, hindi po natin yan ginawa, kundi gawain po ng Diyos yan sa atin. Siya ang nagsimula na mabuting gawain sa ating pagkatao. Siya ang nagbabago sa atin mula pa ho nung simula. Gayunpaman, when you get to chapter 2 ng Pilipos, basahin po natin dito sa Pilipos, talatang 13, Pilipos 2, talatang 13, Philippians chapter 2, verse 13, tignan niyo po sinasabi, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. So ngayon, ano po yung relasyon po nito sa ating binasa sa Galatia? Well, yung mga nagtuturo ho daw sa kanila is, kapag ang tao po ay naligtas, it's by faith in Christ. Pero, para maging matuwid, consistently, it is faith in Christ plus circumcision, plus good works. Kasi para sa mga Hudyo, upang ikaw ay mapabilang sa kanilang pamilya, the family of God, kailangan magpatuli.
Pero para po sa ebanghelyo ni Pablo, hindi mo na kailangan magpatuli para maituring ka matuwid. What you need is faith alone in Christ. Pero dahil nga po sa ikalawang katanungan, sabi ho dito, how did you receive the Spirit? Through circumcision of the law? Through good works of the law? Thirdly, ang ikatlong katanungan is, kapag kayo'y na-born again, sino ang tumutulong sa inyo magbago? It is your own performance? Or is it by grace alone in Christ alone? So ngayon, sinasabi po ni Pablo all throughout his letters, yung nais mo magbago at yung kapangyarihan para magbago, ako ang nagbibigay nun sa inyo. It is from God from the beginning and God at the end. Kaya nga, di ba napag-aralan po natin, ang ating kaligtasan at pagbabago ay tinatawag po monergistic. Kapag sinabi monergistic, the word mono means only. Okay? Only. Kapag sinabi monergistic, it means from start to finish, ang Diyos ang siyang kumikilos. Hindi natin maipagmamalaki sa Panginoon, Panginoon, tignan niyo po ako, binabago ko ang aking sarili. Hindi ho. Ang lahat ng nais upang magbago ay nagmumula sa Diyos. At ang lahat ng kakayahan para magawa natin yung pagbabago ay nagmumula din po sa Diyos. So ngayon, itong klaseng katuruan which is in the gospel ay tutol sa katuruan ng mga nanlilinlang sa mga taga-Galatia. You are accounted as a child of God through circumcision. You are accounted righteous kapag ikaw mismo ang bumibitbit ng mabubuting gawa. Pero napakalino na pinapaliwanag na po ni Pablo, paano ba kayo nabago? Is it not through the Spirit? Paano kayo na-born again? Is it not through the Spirit? Bakit kayo tinanggap ng Diyos bilang kanyang mga anak? Is it not through the Spirit? So ngayon, the next question is, saan nyo ba natanggap ang banal na Espiritu? It is by through the law ba? Or is it because of the grace na nakapaloob sa magandang balita? So ngayon, balikan po natin ang Galatia 3 at tignan po natin ang pang-apat na katanungan. Okay? Let's look at the fourth question. Galatia 3, talatang 4. Sabi ho dito, wala na bang halaga sa inyo ang nararanasan ninyo? Mawawalan na lang ba ito ng kabuluhan? Ulitin ko ho. Wala na bang halaga sa inyo ang nararanasan ninyo? Mawawala na lang ba ito ng kabuluhan? Na sa madaling salita, lahat ng ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa atin, dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus, mawawala na ba ang effectiveness nito kung ibibigay natin ang credit sa ating mabubuting gawa at hindi sa Diyos? Or, sa madaling salita, we could say, yung ebanghelyo na iyong tinanggap ay mawawalang kabuluhan kapag sinabi ninyo, kayo'y maituturing matuwid sa pamagitan ng mabubuting gawa. So tulad po natin mga kapatid, sa lahat ng ating Fridays, ng pag-aaral po ng gospel, ng Bible study, mauuwi po ang ating gawain sa walang kabuluhan kapag inako natin, matuwid tayo dahil po sa ating ginagawa. O tayo ho ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil mas marami ang ating nababasa, mas mahaba tayo manalangin, dahil tayo po ay lagi na sa mga gawain. Kapag natoon ho ang ating pananampalataya sa ating performance, rather than on Christ alone, mauuwi po ang ating gawain sa walang kabuluhan. Ganoon din po sa mga taga-Galatia. Mawawala na lang ba ito ng kabuluhan? So, ang pagiging Kristiyano ay nawawalang kabuluhan kapag diniscredit ho natin ang ginawa ni Kristo sa krus. The question is, sapat po ba ang ginawa ni Kristo sa krus? O kailangan may madagdagan pa tayo kasi kulang ang ginawa ni Kristo? That's where it comes down to. So when we say, I need to add to the work of Christ, what we're really saying is, hindi sapat yung ginawa ni Kristo sa krus. Hindi sapat yung pagpako niya sa krus para maituring ako matuwid. Kailangan ko dagdagan pa na mabubuting gawa.
Kailangan ko dagdagan ng mga reliyosong gawain para maituring ako matuwid. So failure to adhere to that, sabi ng Biblia, mawawalan ito ng kabuluhan. Question number 5, verse 5. Hindi ba't ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang Espiritu? At sa pamamagitan niya'y gumagawa kayo ng mga himala? Tinanggap niyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? So, earlier on, nabanggit ko po sa inyo kanina that kapag binasa po natin ang chapter 3, the question that is raised is this: who can be a part of God's family? Yan ang tanong eh. Yan ang tanong sa Kapitulo 3. Sino ang pwede maging parte ng kinatawan ni Kristo? Sino po ang pwede maging parte ng pamilya ng Diyos? Para sa mga Hudyo, it's very clear. To the Jews, para sa kanila, you need to be circumcised. Gusto mo maging parte ng pamilya ng Diyos? Magpatuli ka. If not, marumi ka, hindi ka parte ng pamilya ng Diyos, hindi ka maituturing parte ng kanyang kinatawan. However, the gospel is different. For the gospel, it's those who have the Spirit. Ulitin ko ho. Paano ka maituturing kabilang sa pamilya ng Diyos? You need to have the Spirit. Pero para sa mga Hudyo, it's not about the Spirit, kundi kailangan magpatuli ka. Now, it's interesting kasi, kung babasahin po natin ang Roma, Kapitulo 8, napakalinaw mga kapatid. Kung sino po ang magiging parte ng kinatawan po ng Diyos at yung mga hindi parte ng kinatawan ng Diyos. Roma Kapitulo 8, talata 9. Romans chapter 8, verse 9. Roma 8, talatang 9. Basahin po natin. Tignan niyo po yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi, sabi po ni Pablo, dahil ayon sa patubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Ulitin ko ho, verse 9. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. So then, when you ask the question, who can be a part of God's family? Sabi po ni Pablo sa Roma, yung mga taong pinapatnubayan ng Espiritu. So ngayon, pagpasok po natin sa Galatia, the same question is asked naman ng mga Christian Judaizers. Sinasabi nila, how can a person be a part of God's family? Sa pamagitan ng pagtutuli. Pero malinaw na binanggit na po ni Pablo, paano niyo po ba natanggap ang banal na Espiritu? Paano ba nabago ang buhay ninyo? Sa pamagitan ba ng kautusan? O dahil sumasa inyo ang banal na Espiritu na iyong tinanggap nung sumainyo ang magandang balita? So sa madaling salita, when you think about the question, who can be a part of God's family, you know what this really means? Who can be the member of a church? Kasi walang pinagkaiba yung salitang pamilya ng Diyos sa iglesia ng Diyos. Bagamat they're two different words, pero ang emphasis are the same. Who can be a member of Christ's church? Sino po ang pwede maging miyembro ng kanyang kinatawan? Sino po ang pwede maging parte ng pamilya ng Diyos? Yung matagal na sa church for 30 years? Yung maraming ginagawa sa church? Yung po ba ang basihan po at sukatan ng pagiging miyembro ng kinatawan ni Kristo? Sabi po ni Pablo, yung mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. At kapag wala ho sa atin ang Espiritu Santo,
kahit gaano po tayo katagal sa iglesia, hindi pa rin ho tayo maituturing parte ng kinatawan ni Kristo dahil ang basihan ay hindi edad, ang basihan ay hindi husay, ang basihan ay hindi yung attendance, ang basihan, ikaw ba ay na-born again? Ikaw ba ay, we could say, pinapatnubayan ng banal na Espiritu? Now here's another question, kasi madalas po natin nakikita po yun sa Biblia. Anong ibig sabihin po ng salitang pinapatnubayan? It means dinadirect ka ng Diyos patungo sa kabanalan. At ano po nasa ilalim ng salitang kabanalan? Ang nais na makilala ang Diyos. Ang nais na maipamuhay ang kanyang salita. Ang nais na makilala ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang nais na magsisi, ang nais na maipangaral ang Ebanghelyo. Ang nais na maging katulad si Kristo. Yan yung mga nasa ilalim ng salitang mga pinabanal. May nais. Kasi doon ka dinidirect ng Diyos eh. So kapag sinabi ng Biblia, pinapatnubayan ng Diyos, it's more than just leading you to understand the Bible. It's leading you to a holy life. May nais ka na mamuhay sa kabanalan. So ngayon kung tatanungin ho natin ating mga sarili, paano ko matitiyak na ako'y parte ng kinatawan po ni Kristo? Paano ko ho maituturing ang sarili ko bilang pamilya po o parte ng pamilya ng Diyos? May nais ka mamuhay sa kabanalan. At pinapakita mo talaga na nagsisikap ka magbago. Hindi yung napakinggan mo lang, and then pagkatapos, labas sa kabila. Kung ano ka sa loob ng bahay, ganun ka din sa labas. At kung ano ka sa labas, ganun ka rin sa loob. Kasi nagsisikap ka magbago. Hindi natin binabaliwala ang utos ng Diyos. Yan yung mga taong itinuring matuwid na pinananahanan ng Espiritu Santo, sila yung parte ng pamilya ng Diyos. Now, it's interesting kasi, when you're a part of the family of God, kung ano yung ama, kung ano yung ugali ng ama, kung ano yung takbo ng ama, ganun din magiging bunga ng kanyang mga anak. Di ba si Kristo ganon? Kung ano ang Diyos, ganoon din siya. Pero ang tinutukoy doon, yung kanyang kalikasan. Pero pagdating sa ugali, kung ano ang Diyos sa pag-uugali, ganoon din ang mga anak niya sa pag-uugali. Napakalinaw ho nun sa 1 John. Ang Diyos ay liwanag. Ang nagsasabi, siya'y nasa liwanag. Ang nagsasabi, kilala niya ang Diyos, ngunit namumuhay sa kadiliman, hindi niya pa rin kilala ang Diyos. So ang mga ito, iba ang takbo ng kanilang isip. Mismo na ang Diyos ang nagsasabi, maituturing at tao matuwid sa pananampalataya, pero para sa kanila, hindi. Maituturing ka matuwid sa pamagitan ng pagtutuli. So ngayon, mamimili ka. Sino ang sinungaling sa dalawa? Ang Diyos o yung mga nagpapanggap mga anak ng Diyos? Yung mga nagpapanggap na anak ng Diyos, sila yung mga sinungaling. Dahil hindi tumutugma ang pananaw ng Diyos sa kanilang pananaw, hindi tumutugma ang kanilang filosofiya sa sinasabi po ng Biblia. So then going to Galatians 3, tignan po natin ang magiging argumento ni Pablo pagkatapos po niya maipakita yung 5 questions. Dito po tayo sa talatang 6, Galatia 3, talatang 6. Galatia 3, talatang 6. Sabi po, tignan nyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. Now, kanina, nasabi ko po sa inyo, the argument of Galatians 3 is, sino yung magiging parte ng pamilya ng Diyos? Para sa mga Hudyo, yung mga nagpatuli. Para sa mga tumanggap ng Ebanghelyo, yung mga taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. So ngayon, kung titingnan ho natin, sino po ang mas patimbang sa dalawa? Kasi kahit sino naman pwede sila magturo. Sa lumang tipan, tinuli si Abraham. Tinuli yung mga, we could say, firstborn. Pero sabi naman ng mga ito, na sumasampalataya sa Ebanghelyo, it is those who have the Spirit.
So syempre, hindi natin pwede iiral ho dito ang ating opinyon. Kailangan may basihan ho tayo. So si Pablo, dahil alam niya ang lumang tipan, ngayon, yung mga binabasa po natin dito sa talatang 6 and onwards, gagamit na po si Pablo ng kasulatan upang magbigay ng pampatibay sa kanyang sinasabi. Now, here's a question. Para sa mga Hudyo, mga kapatid, sino ho ang kinikilala po nila kanilang ama sa laman? Abraham. So para sa kanila, si Abraham ay isang popular and well-known figure for them. So ngayon, ipapakita ni Pablo, mali ang pananaw ninyo. Kung titignan natin mula sa kasulatan, mismo ang iyong ama sa laman, hindi siya sumasang-ayon sa katuruan ninyo. So paano po niya pinakita ho ito? Sabi po niya, ayon sa kasulatan, sumampalataya siya, si Abraham, sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. Saan po ito? Well, para po kina Pablo, this is Genesis 15, verse 6. Yan yung kasulatan na sinasabi po ni Pablo. Paano mo masasabi na itinuring sa Abraham matuwid sa pamamagitan ng pagtutuli, hindi pa nga dumarating ang utos tungkol sa pagtutuli? Now think about that. Ang utos ng pagtutuli ay hindi dumating until Genesis chapter 17. Pero itinuring na po ng Diyos si Abraham matuwid bago dumating ang pagtutuli. Pero anong paraan? Sa paraan po ng pananampalataya. So kung titignan po natin yung dalawang ito, ang mga ito, circumcision. Pero yung sinasabi po nila is in Genesis 17. Pero bago pa ho dumating ang Genesis 17, itinuring na po si Abraham matuwid in Genesis 15. What does that mean? It means, hindi maituturing ang tao matuwid sa pamagitan po ng mabubuting gawa. Hindi rin sa pamagitan ng pagtutuli. Kundi sabi nga po dito sa talatang 6, sumampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. Itinuring siyang matuwid. Sa pamagitan po ng alin? Ng pananampalataya. Verse 7, malinaw na ang mga sumampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. Na napakasakit ho nun. Natatandaan niyo po sa ministeryo ni Juan Tagapagbautismo, nung binabautismoan po niya yung mga tao in Matthew, in Luke, in Mark, even in John, kitang-kita ho natin, nandun din yung mga Pariseo. And yet, dinerecho po ni John the Baptist ang mga Pariseo and he told them, huwag niyong iisipin sa mga isipan at puso ninyo na kayo ang mga anak ni Abraham. Kahit ang mga batong ito, kayang gawin ng Diyos mga anak ni Abraham. Na sa madaling salita, ang pinagmamalaki ng mga Pariseo is, mga tuli sila, parte sila ng angkan ng mga Hudyo, parte sila ng Sanhedrin, and therefore mga anak sila ni Abraham. Pero malinaw na binabanggit po ni Pablo dito, ang mga tunay na anak ni Abraham ay yung sumampalataya sa Diyos ni Abraham. At sino po ba yung Diyos ni Abraham? Well, sabi nga ni Kristo, before Abraham was, I am. At sino po yung I am na yon? Si Jesus. So, pagpatuloy ho natin. Sino po yung mga tunay na anak ng Diyos? Ay yung mga taong sumampalataya sa Diyos ni Abraham. Talatang 8, noon pa man, sinasabi na sa kasulatan. So this is the second time gumamit po si Pablo ng scripture na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito'y ipinahayag na ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. So, kailan po nangyari yon? Genesis
chapter 12. Genesis chapter 12. Now look at the structure of this, mga kapatid. If you look at the timeline, the first time binanggit po ang pangalan ni Abraham is in Genesis 11, near the last parts of that chapter. Pagdating po sa Genesis 12, nangusap na po ang Diyos kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahi mo. Pagpapalain ko ang generation mo. Pagpapalain ko ang buong mundo sa pamagitan ng binhi na nasa iyo. Pero bago po niya ibigay yung pangako po na yon, inatasan muna po niya si Abraham, umalis ka sa bahay ng iyong ama. Umalis ka sa lugar where you live. That's all in Genesis 12. When you get to Genesis 15, nung sumampalataya si Abraham sa Diyos tungkol sa pangako, hindi gawa, kundi pangako, itinuring na po siya matuwid. At pagdating po natin sa Genesis 17, doon na pumasok yung katuruan patungkol po sa pagtutuli. Pero ang ginigit ng mga ito, kailangan magpatuli, Genesis 17, para maituring matuwid. Paano nangyari yon? Mas nauna ang pangako. Mas nauna ang pananampalataya kaysa sa pagtutuli. So biblically speaking, walang sagot ang mga Judaizers. Kaya napaka-importante nito mga kapatid, kapag tayo ay nagbibigay depensa patungkol sa Ebanghelyo, kailangan handa tayo ipagtanggol ito mula sa salita ng Diyos. Lalo na kung tinanong tayo, the gospel, that's only a New Testament doctrine. Nako, paano yon mga kapatid kung alam lang po natin John 3:16? New Testament yon. Maipapangaral po ba natin ang Ebanghelyo mula sa lumatipan? The answer is yes. Napakarami. Napakarami. But nonetheless, tignan niyo po yung sinasabi dito. Verse 9. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpala rin tulad ni Abraham. Na para maunawaan po natin ito, pasukan po natin yung aklat ng Genesis chapter 12. Himayin po natin maigi ang Genesis chapter 12. Simulan po natin dito sa talatang 2. Genesis chapter 12 verse 2. Kasi dito hinugot ni Pablo yung sinasabi niya. Genesis 12 verse 2. Sabi po dito sa talatang 2, gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Now, it's interesting kasi sabi po sa Genesis 12, I will bless the nations. Now, kapag may S sa huli, is that singular or plural? They cannot refer only to the Jews. Hindi pa pwede mga Jews lang yan. Nations So para sa mga Hudyo, ang akala nila, ang pagpapala ng Diyos ay para lang sa kanila. Pero ang problema, bago nakapasok ang katuruan patungkol po sa pagtutuli, nangako na ang Diyos na may gagamitin siya mula sa binhi ni Abraham na magpapala sa buong mundo. Now the word bless here is not to be understood as materialistic blessing, but a blessing of making people righteous by faith. Kasi alam na natin mga kapatid, ang lahat ng tao na nasa ilalim ng kautusan ay itinuring makasalanan. Mapahudyo man, o Griego, o Hentil, lahat tayo itinuring ng Diyos masama. Pero, ito ang paraan ng Diyos upang gawin tayo matuwid.
Meron siya gagamitin mula sa angkan ni Abraham na hindi na dungisan ng kasalanan, na magmumula sa isang berhen from the tribe of David. Nagpagpapalain po niya ang buong mundo. Yung mundo na tinutukoy po ng Biblia is Jews and Gentiles will be saved at sila'y magiging parte ng pamilya ng Diyos. Now, for these guys, para maituring ka matuwid, you need works. Pero para sa mga ito, hindi works, kundi promise to eh. Pangako ito ng Diyos na pagpapalain po niya ang buong mundo. Anong ibig sabihin po ng pangako dito? Sa madaling salita, ang pinapangako ng Ebanghelyo is this: kahit gaano tayo kasama, kahit sino pa ho tayo, kayang-kaya ho tayo patawarin ng Diyos, baguhin ng Diyos at maituring mga anak ng Diyos sa pamagitan po ng pananampalataya. Kasi wala ho sa atin, matutupad po natin ang buong kautusan ng Diyos na ganap. We can't do it. So ang pangako ng Diyos is this: Abraham, pagpapalain kita. Dahil nagtiwala ka sa pangako ko, ituturing kita matuwid. Ganoon din sa bagong tipan. Ang mga taong sasampalataya kay Kristo, na siya lang ang daan, siya lang ang magpapatawad sa ating kasalanan at siyang may kakayahang baguhin tayo at ituring ho tayo bilang matuwid sa araw ng paghuhukom sa harapan ng Diyos. Ang pangako niya is this: if you trust in me, if you repent of your sins, if you trust in Christ alone, may tuturing ka bilang matuwid. Pero yung ginagawa po ng mga Jews, sa sobrang, we could say, deception po nila, nadaya ho nila ang pag-iisip ng mga ibang kapatiran. Kaya mga kapatid, bakit po napaka-stricto ng ating ministeryo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos? Kasi mga kapatid, kapag hindi natin iningatan ang ating pag-iisip at puso, at ibang bagay ang pinunuho natin dito, malilihis ho tayo. Diyan magsisimula yung taglamig. Yung mga taga-Galatia, yan ay isang anyo na nanlalamig sila. Ang nanlalamig does not mean hindi ka na umaattend ng church o hindi ka na nag-aaral ng Biblia. Hindi yun ang ibig sabihin ng nanlalamig lang. Kapag sinabi ng lalamig, you have departed from the faith. You're no longer trusting in Christ for your satisfaction. Hindi sapat si Kristo para sa ating kagalakan. Iba na ang nagbibigay ng kagalakan sa atin, hindi na si Kristo. O iba na ang nagbibigay ng satisfaction sa ating isip, hindi na si Kristo. So when we say Christ alone through faith, it means you're trusting in Jesus for your joy, for your salvation, for your righteousness, for your victory over sin. Kung iisipin natin mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi limitado lamang sa kaligtasan. Faith alone in Christ means, sapat na si Kristo para sa atin, and I'm trusting in Christ for everything. For my joy, for my comfort, for my strength, for my growth. Hindi po pwede I trust in Christ for my salvation, pero when it comes to joy, I'm placing my faith in the world. Hindi po pwede ganon. Hindi rin po pwede mga kapatid, I trust in Christ para ako'y maituring matuwid, pero for my salvation, mabubuting gawa. Hindi po pwede ganon. Hindi rin po pwede, I trust in the Bible for direction, pero I don't trust in the Bible for satisfaction. Kumbaga, iba na ang nagiging, we could say, foundation ng ating joy. So kapag sinabi ng Biblia, ang taong sumasampalataya sa Kanya ay ituturing po niya matuwid, it is another way of saying you're trusting in God for everything. So ang ginagawa ng mga Hudyo, you trust in God for salvation, pero you have to trust in circumcision para maituring ka matuwid. So kapag sinabi po natin sola fide, faith alone, it simply means you're trusting in Jesus for everything. Everything. Buhay mo, you trust Jesus.
When you share the gospel, you trust Jesus. For example, well, may edad na ako, hindi na ako pwede mag-aral pa ng salita ng Diyos. You're not trusting in Jesus, you're trusting in yourself. Kapag sinabi trusting in Christ, lahat ng bagay magtitiwala ka sa Panginoon. Kasi sa tao, imposible. Pero ang siyang nagtitiwala po sa Diyos, walang imposible. So going back to that question, sino po yung mga tunay na anak ng Diyos? Sino po yung tunay na mga anak ni Abraham? Sino po yung binabagit po dito na parte ng kanyang binhi na pagpapalain po ng Diyos? Yung mga taong sumasa kanila ang banal na Espiritu. So then, that now leads you to the next question. How do I know that I have the Holy Spirit? How do you know? Well, ito po yung sinasabi ng Biblia sa Juan 14. Paano natin matitiyak na sumasa atin ang banal na Espiritu? Kasi yan ang basihan eh. Para tayo ho ay maituring mga anak ng Diyos. We need to have the Holy Spirit. So ano po yung basihan ng Espiritu Santo? Well, sabi po dito, sa talatang 15 hanggang 17, Juan 14, 15, 17, sabi ho, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Yan ang bunga ng Espiritu. Handang sumunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, 16, at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. So kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, may nais ka mga kapatid na matutunan mo ang katotohanan ng Diyos na nasa Biblia. Hindi pa pwede yung naniniwala ka lang. Aanin ng Diyos ang paniniwala mo, kahit ang mga demonyo naniniwala rin eh. Kapag sinabi naniniwala ka sa Diyos, ang bunga ho nito, magkakaroon ka ng nais na alamin ang katotohanan. Pero kung kinatatamaran pa natin na kilalanin ang katotohanan ng Diyos, maaari hindi tayo lumalakad sa Espiritu. Pangatlo, hindi siya matanggap ng mga tao makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Which means ang mga taong hindi born again, hindi nila kilala ang Espiritu ng Diyos. Hindi nila kinikilala ang salita ng Diyos. Hindi nila ninanais ang salita ng Diyos. Hindi nila ninanais si Jesus. Di ba yung mga taong makamundo, yan yung mga taong hindi pa nababago, hindi pa naboborn again. Nasa ilalim pa rin ng galit ng Diyos. So sabi po ng Biblia, ang mga taong sumasa kanila ang Espiritu, ang gawa ng Espiritu sa buhay ng isang tao is to push you to know more about Jesus. Tsaka hindi lalabas sa bibig natin, kontento na ako sa aking ginagawa. Kapag naging kontento ka, wala kang pinagkaiba sa mga Hudyo na kontento na sila sa pagtutuli. Kasi hindi trabaho ng Espiritu Santo yun na maging kontento ka sa gawa. Sabi nga ng Biblia, kapag tayo ho ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo, lalong lalalim ang ating nais na makilala ang Diyos. Lalo na kapag sinabi natin, kontento na ako sa aking ginagawa, sa madaling salita, dahil kilala na natin ang Diyos ng buong buo, wala na dapat ako malaman pa. Yun ang pinapalabas natin sa Panginoon. Kapag sinasabi natin, kontento na ako sa aking ginagawa, ang ibig sabihin pala nun, kilala ko na ang Diyos. Hindi ko na kailangan lumalim pa. Hindi ko na kailangan pa na gumawa ng anumang bagay pa. Kilala ko na ang Diyos eh. Pero hindi pala yun ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya pagdating po dito sa talatang 26 ng Juan 14, tignan niyo po yung bunga ng Espiritu. Juan 14, 26, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. So kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, may gabay tayo. Ang gabay ay hindi nagmumula dito. Ang gabay nagmumula sa salita ng Diyos.
Siya ang magbibigay ho sa atin ng direksyon sa dapat nating gawin at hindi gawin. Yung dapat iwasan at hindi dapat iwasan. Kasi may gabay na eh. Hindi kayo nangangapa. Kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, hindi mo na kailangan antayin pa na may magsabi pa sa atin yung dapat nating gawin. Kasi kung tayo ho ay babad sa salita ng Diyos, gagawin na po natin yun. Hindi yung mangangapa pa ho tayo sa dapat nating gawin. Gagabayan po tayo ng Diyos when it comes to these things. Furthermore, ang bunga din po ng Espiritu, John 15, talatang 26. John 15, talatang 26. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat na magpatotoo tungkol sa akin, dahil kasama ko na kayo mula pa noong una. So we will know na sumasa atin ang banal na Espiritu kapag may nais ho tayo magpatotoo tungkol kay Jesus. Pero sabihin natin, naniniwala lang naman ako eh. Bahala na yung mga kapatid sa church ang magpatotoo tungkol kay Kristo. Hindi gawa ng Espiritu yon. Kaya minsan dumarating po yung mentalidad, mahiyain kasi ako eh. Ayoko magbahagi. Hindi ganun ang bunga ng Espiritu. Bibigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob na magbahagi. Bibigyan niya po tayo ng mga bibig na sabihin ang kanyang katotohanan. Kasi hindi tayo yung gumagawa, kundi ang Espiritu ang siyang kumikilos sa atin. Bagamat totoo mga kapatid, maaari sa ating dating buhay, hindi tayo siguro madaldal, or we could even say, we're not a spokesperson type of individual. Pero kapag hiningi natin sa Diyos ang lakas ng loob at tapang maihayag ang kanyang salita, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Natatandaan niyo si Moises? Wala siyang, we could say, bukang bibig, kundi, Panginoon, wala akong abilidad magsalita. Pero ano sabi po ni Yahweh? Ang iyong bibig, ang aking bibig ay magiging bibig mo. Which means my mouth is gonna be upon your mouth. And you will speak my words. So ang trabaho po ng Espiritu Santo, He's going to help us share the gospel. Hindi pa pwede si Mrs. lagi o si Mr. lagi. Bibigyan po tayo ng banal na Espiritu na nais to share Christ. Thirdly, John 16, verse 8. John 16, verse 8. Sabi po ng Biblia sa John 16, verse 8, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. So how do you know that you have the Holy Spirit of God? Kinikilala mo at inaamin mo sa iyong sarili na napakasama mo. Hindi ka mabuting tao, napakasama mo. Pangalawa, aaminin mo na si Kristo lang ang matuwid. Eh di ba yun ang problema ng mga Judaizers? They don't trust in Christ alone. They're trusting in their works. Natatandaan ko po mga kapatid, meron po kami nakausap isang tao, tinatanggap niya lahat. Si Kristo ang tagapagligtas, si Kristo ang muling nabuhay, si Kristo ang natatanging tagapagligtas ng ating kaluluwa at espiritu. Pero nung tinanong ho namin siya, masamang tao ka ba? Inaamin mo masamang tao ka. Paulit-ulit niya sinasabi, well, sa tingin ko, hindi naman siguro. Baliwala lang yung mga in-affirm niya. So that's the point. Ang gawa ng Espiritu, tinatanggap po ang Ebanghelyo buong buo, pero inaamin mo rin, masama ka. Kaya sabi dito pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila. So kapag binuksan ng Diyos ang puso ng mga taong makamundo, ipapakilala niya sa kanila kung gaano sila kasama at kung gaano matuwid si Jesus. Kaya mag-iingat ho tayo mga kapatid na sabihin mo na napakabuti mong tao.
Kapag sinabi mo hindi ka masyado masama, maaaring hindi talaga natin nauunawa ng ating kalagayan. Kung may kokonting kabutihan na natitira sa atin, hindi sana buwaba si Kristo sa krus. Pero dahil nga wala siya nakita matuwid sa atin, kahit isa, kaya siya bumaba. Lastly, verse 13 ng John 16. Ito po ang bunga ng Espiritu. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. So yun pala ang trabaho ng Espiritu Santo, bibigyan niya po tayo ng pang-unawa upang maintindihan ang kanyang mga salita. Now, what people tend to think is, kapag meron po tayo hindi nauunawaan sa isang aklat ng Biblia, wala na daw sa atin ang banal na Espiritu. Hindi ho ganon. That's not what the Bible's saying. It doesn't mean kapag meron ho tayo hindi naintindihan na verse in the Bible, wala na ho sa atin ang banal na Espiritu. Hindi yun ang ibig sabihin po ng tekstong ito. What it is telling us though, kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, sisikapin natin na maintindihan ang katotohanan. If that means balikan po natin ang teksto dahil gusto natin unawain, gagawin ho natin yon. Pero sabihin natin, ayoko na mag-aral ng Biblia, sapat na sa akin yung maniwala na lang. Hindi bunga ng Espiritu yon. And lastly, sabi ka po dito sa talatang 14, pararangalan niya ako. He will glorify me. So how do you know na sumasa atin ang banal na Espiritu? Sa lahat ng ginagawa ho natin mga kapatid, you desire to glorify Christ. Kahit napakahirap para sa atin, gagawin mo lahat para kay Kristo. May sakit ka man o wala, mahirap man o hindi, gagawin mo ang lahat para mag-glorify si Kristo. Kung that means may isusuko ka sa Diyos para lang mag-glorify ang Panginoon, gagawin mo yon. O may kahinaan ka na papatayin para lang mag-glorify ang Diyos, gagawin mo yon. So yun ang trabaho ng banal na Espiritu. Yun ang binabagit ni Pablo dito. Kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, you are a part of the family of God. Pero kung hindi natin nakikita mga kapatid ang bunga ng Espiritu na nakasaad dito sa ating buhay, we need to repent. We need to repent. Do you desire to glorify Christ? Do you want to glorify Christ with your mind, with your heart, with your eyes, with your lips? We need the Word of God. Hindi pa pwede yung naniniwala lang tayo kay Kristo for righteousness, pero walang bunga. Kapag sumasa atin ang bunga ng Espiritu, from morning to night, wala kang hinahangad kundi the glory of Christ. Kasi yun ang bunga ng Espiritu. He will glorify me. So kung ano yun sa tingin po natin na nakapaloob po dito sa Biblia that glorifies Christ, gawin ho natin yun. Kasi yun ang bunga ng Espiritu. Pero nakakatakot na lang mga kapatid, kapag wala ho ito sa atin, hindi natin nakikita ho ito sa atin. Pero kontento pa rin ho tayo sa maniniwala na lang ako, hindi pa rin po tayo parte ng pamilya ng Diyos. Ganyan kabigat ang sinasabi ni Pablo sa mga nagpapanggap Kristiyano. Magpatuli ka man na magpatuli. Gawin mo lahat ng kautusan kung gugustuhin mo. Pero kung wala sa atin ang banal na Espiritu, hindi tayo maituturing parte ng pamilya ng Diyos. We need the Holy Spirit of God. Kaya nawa po meron po tayo natutunan sa ating pag-aaral po dito sa Galatia 3, talatang 1 hanggang 9. So, who can be made righteous? Those who trust alone in Christ by faith. Sino yung maituturing na parte ng pamilya ng Diyos? Yung mga taong pinananahanan ng banal na Espiritu. At paano ho natanggap ng tao ang banal na Espiritu? Through means of the power of the gospel and by God's grace.
Amen? So, if we have come to the understanding of Galatians chapter 3, verse 1 to 9, nais ko po buksan ang ating question and answer floor sa mga may mga katanungan. Does anyone have any questions tonight concerning po yung mga napag-aralan today or about questions about the Bible in general? Does anyone have any questions? Absolutely. We could pray for God to forgive them. But on the other hand, kasi may two truths po ito eh. Sa Biblia, makikita ho natin si Kristo. He says, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. And then sa Job, sabi po ni Job, Yahweh, patawarin mo ang aking mga anak. Baka sakali sila'y nagkasala sa iyo. And then si Moises, in Deuteronomy and Exodus, nag-ayuno po siya na 40 days, 40 nights, asking God to forgive the Israelites. Now, nakikita natin hindi masama na manalangin that, Lord, forgive my children, forgive my family. Pero we also have to pray na mabuksan ang puso't isipan ng mga pinapanalangin natin upang sila mismo ang humingi ng tawad sa Diyos. So, what we're really saying is this, Lord, patawarin niyo po sila. What we're really saying is, Lord, may your mercy be prolonged sa kanilang buhay. Buksan niyo po ang kanilang isip at puso na humingi sila ng tawad sa inyo. Yun talaga ang ibig sabihin that, Lord, patawarin mo sila kasi when we think about forgiveness, it's always individual. Individual po yan. Sabi po ng Biblia, whoever confesses his sins, God is faithful and just to forgive them of their sins. So there has to be a confession of sin from that person's part. Pero yung ibig sabihin talaga natin, Lord, patawarin mo sila, it's more of, Lord, your mercy. May your mercy extend upon them. Kung sila'y nagkasala, humihingi kami ng tawad. And it's interesting po because sa Lumang Tipan, even in the New Testament, bakit yung ama lagi ang nananalangin? Because the head of the family represents the family itself. The head of the family represents the entire family. Which means kapag yung head, nakikita niya may problema sa tahanan, hihingi niya po talaga ng tawad yon. Pero, he will also do his job na aralan ang kanyang sambahayan sa tamang paraan, with the Word of God of course, para malaman nila yung dapat nilang gawin. So that's a very good question. There's a yes and no to that. God will forgive if they individually ask for forgiveness. But God will prolong His mercy dahil po sa isa, matuwid na tao na nanalangin. Kumbaga siya yung intercessor for his family. So ang magandang halimbawa po si Abraham. Lord, susunugin mo ba ang Sodom at Gomorrah if I find 40, if I find 35, if I find 25? So may namamagitan po. So if every Christian father ay namamagitan for their Christian home, I believe the Lord would extend that mercy. Pero those individuals that we're praying for, they have to repent of their sins mismo. They have to seek God for forgiveness. Yeah. Okay? Very good. Anyone else have any questions? Pastor, since isa sa mga key questions na itanong dito sa Galatians 3, it's kung sino nga ba ang pwedeng matawagang parte ng covenant family of God. Right? We know that it's through the Holy Spirit, not it, right? But how do we reconcile? Kasi may mga Kristiyano naniniwala that baptism in the new covenant replaces circumcision in the old. So to them, there's like a nuance there. Continuation. May continuation. Kasi before, since the promise was not only, to the parents but also to their offspring, they were, kumbaga, naging parte sila ng
covenant, Israel. So how does that relate naman sa new covenant? Kasi nga walang kakayanan magsisi na Mhm. at sumampalataya kay Kristo. So maybe just Yeah, that's a very tricky question kasi now you're touching about covenant theology. So sa mga, yung katanungan po ni Brother Edward is, papasok na po sa tinatawag na covenant theology. May dalawang pagkaintindi dyan eh. There's something called the Presbyterian view of covenant theology, and there's the Reformed Baptist view of covenant theology. Para sa mga Presbyterians, kapag sinabi mo na po yung salitang covenant theology, it means yung pag-aaral ng mga tipan na ibinigay ng Diyos, ipinakita ng Diyos from Old all the way to New Testament. So usually in covenant theology, kung ikaw ay Presbyterian, dahil ang paniniwala mo that ang tipan noon sa lumang tipan ay pagtutuli, pagpasok po natin sa bagong tipan, ang bagong tipan ngayon ay hindi na pagtutuli, kundi pagbabautismo na. So ngayon, ang mga Presbyterians, ang kanilang paniniwala is may continuation ho ang mga tipan. In one sense, yung tipan ng pagtutuli ay naiba na sa bagong tipan. Naging anyo na po siya ng tipan ng pagbabautismo. So para sa kanila, dahil ang mga bata po noon ay tinutuli at 8 days old, panganay, even though they have not made a profession of faith, tinutuli na ho sila. And they are a part of the influence and the blessing of the covenant people. So, dahil po sa ganong klaseng pananaw, ang ginagawa ho nila, pagpasok po sa bagong tipan, dahil hindi na po tinutuli na dapat yung bata, kundi binabautismuhan na. Kaya makikita ho natin in the Reformed community, lalo na sa mga Presbyterians, binabautismuhan po ang bata because they believe yung nilalarawan po ng tipan na may kasamang pagpapala ay nakapasok na po doon sa pagbabautismo. So para ang mga sanggol ay, we could say, magkaroon ng influence na makadiyos, at ang mga sanggol po ay pagpalain ng Diyos, although not saved, kundi pagpalain, binabautismoan po nila yung mga bata. However, in the Reformed Baptist view, it is this: dahil naniniwala ho tayo that you need to make a profession of faith to enter into the new covenant, bagamat totoo, ang bagong tipan, to be initiated into the new covenant, you need to be baptized outwardly. Okay? Gayunpaman, the difference is, para sa mga Reformed Baptists, hindi po pwede yung mga sanggol ay bautismohan. Because they need to repent and they need to make a confession of faith. At para sa mga Reformed Baptists, ang pagtutuli ay hindi na iba in regards to yung pag-transfer into baptism kasi yung pagtutuli na binabanggit po sa lumang tipan, pagtutuli pa rin ho yan sa lumang tipan, sa bagong tipan, pero nasa anyo na ng spiritual na pagtutuli. Hindi yung pagtutuli sa laman. So, Presbyterians, they believe, ang pagtutuli changed its form into baptism. Whereas for Reformed Baptists, we believe that yung pagtutuli sa lumang tipan na pisikal, meron po talaga pagtutuli na nangyayari sa bagong tipan pero hindi na pisikal, kundi pagtutuli ng puso. At yung mga tinuli sa puso o na born again, nabuksan, sumampalataya, nagsisi, sila yung dapat binabautismohan sa bagong covenant. So then, answering that question na tinatanong po ni Brother Edward, how do we reconcile that may mga tao that is a part of the covenant community, bagamat hindi sila sumampalataya kay Yahweh? Well, the answer to that is this. Kapag pinag-aralan po natin ang lumang tipan, what did God do to those people who did not really believe in Him? Pinatay. Pangalawa, when you get to the New Testament, the same thing happens. Yung mga hindi talaga tunay na pumasok in the community, tumitiwalag ho sila balang araw. Hindi sila nananatili. Now, it is a controversial topic, pero it falls down dun sa mga tinatawag na the visible and invisible church. And this is another term that simply means, mga kapatid, kapag you're Presbyterian, you believe, kapag yung mga bata ay binautismohan, you know hindi pa sila ligtas, pero you're hoping maligtas sila. Pero sa mga Reformed Baptists,
naniniwala tayo, hindi mo pwede bautismuhan ang isang bata na hindi pa sumasampalataya o nagsisisi sa kanyang kasalanan. So para sa kanilang pagkaunawa sa pagbabautismo is, bautismuhan muna sila and then you hope na mag-confess sila tungkol kay Kristo. Whereas for the New Testament, malinaw, kailangan binabautismuhan lang ang mga nag-confess at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So answering that question, how come they were a part of the covenant community? It's no different of saying it's a measure of mercy and grace na magsisi sila. Even though in their hearts they're not circumcised, God is giving them mercy. You need to repent of your sins. Kaya nga Deuteronomy makes it very clear. Circumcise your hearts. Lagi circumcise. So hindi porket nagpatuli sa laman, parte sila ng covenant. They are a part of the community, but they themselves spiritually are not a part of that community. They need to be circumcised in heart. Okay? Good question. Anyone else po? May mga katanungan? Brother June. After 70 years of captivity ng Israel, do you consider that the second Exodus? The second Exodus? Theologically, Brother Jude, I would say the second Exodus would be the New Testament. Kasi kapag sinabi Exodus, they were taken into the wilderness. A journey into the wilderness. Pero theologically, I would say yung second Exodus, yung pagpasok ni Kristo leading us out of the world. Kasi sabi niya sa John 17, I have chosen them out of the world. And then sinabi sa Peter, kayo ay mga dayuhan sa mundong ito. So technically, sa Bago Tipan, we are the second Exodus. Nasa wilderness tayo ng kabunduhan, pero balang araw, dadaling po tayo sa lupang pangako, which is the new heaven, new earth. But we could say po, Brother June, not Exodus, but exile. Exile. Kasi kapag sinabi exile, it means may ibang kingdom na naghari sa mga Israelita and has taken them as slaves. Yeah. Okay? Very good po, very good. Anyone else have any questions? Question natin yung sa Israel. Biblical po ba yung rebuilding of their temple? Yeah. Is that biblical? It depends on your eschatological view. What I would say po is, let me just break down yung mga different types of eschatological views po for us to understand better. Yung mga naniniwala that there will be a third temple built in Jerusalem ay tinatawag po na dispensational premillennialist. Naniniwala po sila that ang Diyos ay may dalawang plano ng kaligtasan para sa dalawang grupo. Ang mga Hudyo bilang mga Hudyo at ang Iglesia, which is the Church of Christ, both Jews and Gentiles. So sa madaling salita, they make a distinction that there is national Israel na ililigtas pa ng Diyos, pero uunahin niya muna ang Iglesia. And then sa huli, ililigtas niya yung bansa ng Israel as a whole. So sa ganitong klaseng sistema ng theology, they believe kapag naligtas na yung tinatawag na national Israel, at kapag nakita na naitayo yung literal na templo, doon na babalik ang Panginoon. Pero bago siya bumalik, papasok muna ang Antikristo para babuyin ang templo. So that's the system called dispensational premillennialist. When you get to the New Testament, hindi yun ang katuruan ni Kristo. Ang katuruan po niya is that in the Old Testament, ang templo ng Diyos ay laging winawasak ng mga tao. Whether that be sa panahon ni Solomon, after his reign, winasak po yung templo. And then, during the time of Jeremiah, winasak na naman yung templo. That's why you have Ezra, Nehemiah building the temple. So, madalas na ginigiba ang templo sa Lumang Tipan kasi ang nilalarawan po ng templo is two things. A place of worship and a place where it signifies nagahari ang Diyos sa lugar na iyon. So, yun ang nilalarawan po ng templo. When you get to the New Testament, ang tunay na kahulugan ng templo ay si Jesus. Sabi po niya in John chapter 2, gibain mo ang templong ito. And after 3 days, I will raise it up again. Which means,
Yung templo na ang nilalarawan po nito is the presence of God, the worship of God, and the sovereignty of God. Yung tunay na templo pala is really Jesus Christ. When He came, nung siya'y giniba or was killed, after His death and resurrection, He is now the temple that can never be destroyed. At yung mga tao na may kaugnayan kay Kristo, tinawag po sila templo naman ng banal na Espiritu. So in answering the question, is it biblical to say that there will be a third temple? To my understanding, hindi na. Why? Because the true temple is Jesus Christ. At yung may kaugnayan po kay Kristo, itinuring din templo. Matter of fact, ang magandang halimbawa po na mapapatunayan natin that there will be no need for a physical temple in the future is found in Revelation chapter 22. So basahin po natin ang Revelation chapter 22. Actually, I'm sorry, chapter 21, verse 22. Revelation chapter 21, verse 22. So Revelation 21, talatang 22. Tignan niyo po sinasabi. Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. So sa madaling salita po, when answering the question, will there be a third temple that will be built? No, because ang true eschatological temple ay ang Diyos. And ang sinisignify po talaga ng temple is the presence of God, where people will worship. Kaya nga, when you read John 4, ano po yung pinagdedebatean po ng mga Samaritana at ng mga Hudyo? Ang mga Samaritana, ang pagsamba sa Diyos ay nasa bundok. Pero sabi po ng mga Hudyo, hindi. Nasa templo in Jerusalem. That's the worship. Pero sabi ni Kristo, they that worship in spirit and in truth. Why in spirit? Because the temple is God Himself. And in truth, it means we believe that Jesus is the only way and only reason of why we should worship. So ayon po sa Revelation 21, napakalinaw, wala ako nakitang templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. So there will be no third temple. Jesus is the final temple. Yeah. Okay? Very good po. Pastor, na pag-usapan din namin ni Brother Curtis yung yung mga nangyayari nga ngayon sa Israel, right? And is it safe to say that the people of Israel who believes still in Judaism is already lost? Yes. Like, kanina yung pinag-usapan natin na if ang mga Katoliko mamamatay ng as Katoliko at hindi nag-convert as and did not turn away to worship the true Christ, they will all be bound to hell. Yes. It should also apply to the Israelites who right now are dying and are currently believing in Judaism. Is it safe to say that they're already lost? Absolutely. Let's take it even back more, Kuya. Before any person can join any religion, Judaism, Islam, doesn't matter, they're already born lost. Bago sila sumali sa anuman reliyon, pinanganak na sila lost. Pinanganak na po sila bilang makasalanan and under the wrath of God. So that's the first thing. Pero when you join a religion that's against the gospel, kasi for Judaism, hindi pa rin nila pinapaniwalaan na dumating na Mesiyas eh. Hinihintay pa nila. They take into consideration yung sinasabi sa Malakias 3 tsaka Malakias 4 that darating pa ang Mesiyas. Pero dumating na in the form of Christ. So, Judaism, bagamat ang kagandahan po ng reliyon na ito is that naniniwala sila sa iisang Diyos, which is Yahweh, gayunpaman, even though they believe in Yahweh, pero kung hindi nila tatanggapin yung isinugo ni Yahweh, na si Jesus, unfortunately, they are damned like any other religion.
Because the basis pa rin is, tulad po ng mga ito, the Judaizers, they're still trusting in their good works. I can remember po nung may hinayuan po kami ng isang anak ng rabbi, downtown. Anak po siya ng rabbi. Sabi niya sa akin, that sa paniniwala po ng mga Hudyo, their Messiah has not come. He hasn't come yet. Pero babalik siya. We just don't know when. So, others would say, habang hindi pa siya bumabalik, continue to do good works. Continue to follow the law strictly. So what does the Bible say? If you try to save yourself through your own works, alam na natin yung maging kahinat po nun. Because there's no one that's righteous. So hindi natin magagawa na iligtas ang ating sarili through our good works. So every religion is like that. Islam is like that. On the day of judgment, your good works have to outweigh your bad works. Jehovah's Witness also believes that. If you win enough souls through good works or plus good works, you will be saved. Roman Catholicism, ganun din. Believe plus good works. So halos lahat ng reliyon, kuya, ganun. Nakasentro lagi sa good works or may dagdag sa kanilang pananampalataya kay Kristo. It's either faith alone in the gospel or faith plus good works sa mga reliyon po ngayon. So it's unfortunate, pero I believe po, kuya, that may mga pinili ang Diyos na nasa ibang reliyon na hindi sila mananatili doon. Tatalikod po sila kapag sila'y tinawag ng Panginoon. Pero yung sabihin natin, pinanganak na ako Katoliko, mamamatay ako Katoliko, well, that's very clear na kung ano po magiging destination ng tao na yon. They need to repent and believe in Christ. Okay. Sabi dun sa John 1:12, to all who receive Him and believe in His name, He gives the right to be part of God's family. Right? So parang, ang kaso nga marami ang hindi masyadong nakakaunawa rito. Sabi nila, kami naman ay anak ng Diyos. Pero mas mainam siguro, nasabihin nga dun sa, kung ikaw ay pinanahanan o pinapatubayan ng banal na espiritu, siguro mas magandang sabihin na iyon para ikaw ay maging parte ng pamilya ng Diyos. They're both true. Pagbabahagi. Kasi tama nga yun, kaso nga lang, hindi ina-assume kagad na, pamilya kami ng Diyos dahil kami mga anak niya. Pero sa bunga nga lang. Pero mas maigam siguro, mas mainam na sabihin, kung ikaw ay pinananahanan o pinapatnubayan ng banal na espiritu. Yeah. Siguro mas mainam yun na ibahagi ng gano'n kasi They're both true, Tay. They're both true. Talagang, kaso nga lang yung pagkunawa ng iba. yeah. Kaya that's good that you pointed that out kasi in Galatians, nakafocus po siya sa Espiritu. In John, nakafocus po sa believe. So they're both true. They're both true. And they should never be divided. We could say po, ang mga anak ng Diyos ay sasampalataya dahil sumasa kanila na ang kilos ng Espiritu. So it's important to take John and it's important to take Galatians as one. And that way we get a bigger picture. Okay, very good. Anyone else have questions? Pastor, just to piggyback on what Matt said there. So would it be more effective then from an evangelism context? Kasi nga, nakikita natin sa New Testament, you must be born again. Kasi nga, I think that's one of the things that apply to modern church. Kumbaga, easy Believism. Parang, anong personal decision na ngayon tanggapin si Kristo. Hindi na tinatanggap ko yung pala, talagang tinanggap lang nila sa salita. Wala sa talaga sa kanila yung mula sa Kristo. O kaya, repeat the sinner's prayer after me. Tapos, pag inulit nila sa'yo, yung iba dinedeclare na, tinatawag ka na ng Diyos, ligtas ka na. But really, we don't know. Diba? So is it safe to say you must be born again and to just proclaim the gospel and leave everything in God's word? Yeah. Let me answer in reverse order. Dun sa, can we say to someone na pinatawad sila ng Diyos? Yes and no.
yes, kung natatandaan natin in the book of John, sabi ng Panginoon, and whenever you share this word, I'm giving you the authority to forgive their sins. Right? If they receive it, their sins are remitted. If they do not receive it, their sins remain. So, ang ibig sabihin nun is that we can promise sinners, we can promise people that if you accept this gospel of Christ, God will forgive you. We can only go that far. We can tell them, God promises to forgive you if you repent of your sins. Pero yung sabihin natin that without the gospel, pinatawad ka na ng Diyos, that we cannot do. That we cannot do. On the other hand, what's interesting is may dalawang kasalanan dito eh. If they're a part of the church, tapos hindi itinuturo ng pastor nila ito sa kanila, what the gospel is, I don't blame them why they're like that. Kasi believe ka lang eh. Minsan, Acts 16:31, believe lang. Right? Pero sa isang banda, kasalanan din natin yung because hindi tayo naging critical thinkers. Naniwala lang tayo. Hindi natin sinikap talaga na mag-aral. Kumbaga parang kung ano yung sabihin ng ministro, yun na yun. Pero we didn't search ourselves. So both of them are at fault. And both of them mananagot sa Panginoon. So we could say that when it comes to forgiveness of sins, ito yung sinasabi ng Biblia, ito yung pinapangako ng Diyos. If you repent and trust in Christ, patatawarin ka. Pero it's up to that person kung tatanggapin niya. Pero yung sabihin ko na pinatawad ka na ng Diyos, that's a bit difficult. Kasi hindi mo alam yun nasa puso niya eh. We can only see externally. We can only say that kung ikay magsisisi, patatawarin ka ng Diyos. Pero kung wala pa siya sinasabi na tinanggap niya ang Panginoon, and then sasabihin natin, alam mo, naniniwala ako, pinatawad ka na ng Diyos. Delikado yun. Yeah. Kasi kumbaga parang alam mo yun nasa isip ng Diyos eh. We're not there. We're not there. Ngayon, kung sabihin niya, tinatanggap ko ang Panginoon, nagsisisi na ako, then the safest answer would be, ayon sa confession mo, ito ang pangako ng Diyos. Pinatawad ka niya. But even that, ang Diyos lang talaga nakakalam. Yeah. So, hanggang whatever the Bible teaches, hanggang doon lang po tayo. So, yung sabihin natin, alam ko na liligtas ka na or naniniwala ako na bubuksan ng Diyos ang puso mo balang araw. Even that, medyo delikado yun eh. Let's say, for example, si Brother Joel, matagal na ho siya, sabihin natin Muslim. And then sasabihin ko, alam mo Brother Joel, naniniwala ako, 10 years from now, bubuksan ng Diyos ang puso mo. Mali yun. Kasi parang sinabi mo, nababasa mo ang isip ng Diyos. What we could say is, I hope and pray na mabuksan ka. Pero yung sabihin natin, naniniwala ako sa Diyos na bubuksan din niya ang puso mo balang araw. That's very difficult. Very difficult. Okay? Pastor, just, ito yung ayaw sa akin na asawa ko, I think too extreme. Piggybacking on yung sinabi ni Brother Ed kanina regarding sa baptism and belonging to the family of Christ. Let's say there's a Christian family, let's say Reformed Baptist family in Israel right now. Yeah. Let's say they died and the husband and wife accepted Christ, repented and accepted Christ. What would happen to the kids since they cannot accept and repent? Yeah. Is there in the Bible that says they have the exception to the rule or kasi Yeah. we are born with inheriting Adam's blood, which is the sinful blood. So let's say it's in an extreme, there's war, we're a family, but unfortunately we die. The parents go to heaven because they accepted Christ. But what would happen to our kids? Yeah. It depends who you ask, Kuya. It really depends. If you were to ask John MacArthur, he would say all babies go to heaven. If you were to ask John MacArthur. But that's babies. Right. So others naman would say, if they're not at the age of accountability, they will go to heaven. That's what others would say. But
when we look at it from the Bible, there are certain instances where alam ng mga magulang where their children is going. For example, si David, nung namatay ang kanyang anak na sanggol, sabi niya, "He will not return to me, but I will go to him." Now, there's two theories to this. It could either mean he will go back to the grave with his child, physically, mamamatay din siya balang araw, or it could mean, alam niya na ang kanyang anak is elect, and then makikita sila sa kabilang buhay. On the other hand, meron naman gumagamit yung aklat ng Jonah, where it says in, I think it's Jonah chapter 3 or 4, nakalagay po doon that there's 120,000 people that do not know right from wrong. So ang interpretation po nila doon is that yung 120,000 na hindi nakakaintindi ng masama o mabuti, tumutukoy po daw yung sa mga sanggol. So for that reason, hindi sila hahatulan ng Diyos, kaya nga niligtas ang Nineveh. The third interpretation is yung Matthew 18, where Jesus told His disciples, "Wag mo hadlangan yung mga bata na lumapit sa akin, for such are like the kingdom of heaven." So based on those three passages, yun ang ginigit po ng mga tao that are also of the Reformed camp, that all babies go to heaven. Kaya lang, the problem is, Kuya, ano po ba ang pinagkaiba ng sanggol sa matanda when it comes to sinfulness? Wala. We're all sinners. Sabi ni David sa Salmo, "From the womb, in wickedness, my mother conceived me." Sabi sa Isaiah, ang kalikasan ko na sinungaling, dala-dala ko na sa sinapupunan ng aking ina. So, if babies are sinful by nature, are they worthy of the wrath of God? Sabi ng Biblia, "For the wages of sin is death." And we know that children, kahit anong edad, are sinners because namamatay. Kapag ang sino man tao namamatay, yan ay bunga po ng kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, the second theory is this. John Calvin and others believe kung hindi sila pinili ng Diyos, there are babies who are in hell. So, the best answer to this, Kuya, is two things. Only God knows. And number two, basta pinili siya ng Diyos, they will go to heaven. Now, how that works, let's say for example, let's say namatay yung sanggol as the elect. Paano siya sumampalataya? Wala nga imposible sa Diyos eh. God can work in their heart. Kasi siya yung creator eh. But can we see that in Scripture? No. So our best answer is God knows and that only those who are His elect ang papasok. Talking about the age of reason, Pastor, tulad ng sinabi ni Brother Ed kanina, yung when you make a person recite the sinner's prayer, at the age of reason, tulad ng mga tinuturuan natin sa catechism, Pastor, they go attend the catechism, and it's very nakaka-amaze kasi naiintindihan nila yung tinuturo natin. At extremes, like let's say war, we're being bombed. Can we do that since they know they have reasoning already? Or let's say na lang yung cancer patient na bata, he's only 2 weeks, she only has 2 weeks To live. life. And the doctors cannot do anything. Can we at least at their age, at that age of reason, they know how to reason, they understand somehow, can we do that parang at least? Not the sinner's prayer. Not the sinner's prayer in the modern sense. And what I mean by that is, if you repeat after me, you'll be saved. Yun ang modern sinner's prayer, which is unbiblical. Pero yung sinner's prayer na binabanggit sa Biblia is in the book of Luke. Yung may 2 tao na pumasok sa templo upang manalangin. Pero pagdating doon sa maniningil ng buwis, nag-sinner's prayer sa ganitong paraan. "Lord, forgive me a sinner, for I have sinned against you." Yung ibig sabihin ng sinner's prayer po na yun is,
kahit sino po siya, if they pray and acknowledge that they've sinned against God, at tinatanggap nilang Panginoon as their Lord and Savior, kahit anong edad ho yun. Because it's still the work of the Holy Spirit ho, kuya eh. So mapabata po yan o hindi, basta pinili siya ng Diyos, ang Espiritu Santo ang tutulong sa kanya upang magbigay ng confession na yon, upang tanggapin ng Diyos. So like say for example, mahirap man isipin, let's say my own daughter, just for example's sake, my own daughter, mag-1 na siya. God forbid something happens, pero if she's God's elect, I believe that walang imposible sa Diyos. God can give her understanding even at such a young age. Kasi kung si John the Baptist nga tumalon sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth to bear witness, that's the work of God. Let alone yung tanggapin pa ang Panginoon sa kahit anong edad. But we cannot prove that in Scripture. We only have inferences that walang imposible sa Diyos and therefore, basta pinili ng Diyos, yun na yun. Yeah. It's a very difficult question, kuya. Very difficult. Kasi yung umiiral sa atin, not you, but in general, emosyon. It's not a theological thing, it's an emotional thing. You're trying to find something to save them, diba? Yeah, so nangyayari, you're interpreting the Bible out of emotion to fit a theological scheme. Pero it should be theology first, secondary na yung emotion. Yeah, not the other way around. Pastor, bakit nasabi ng Panginoon na, na ang mga bata isa sa mga ng kaharian ng Diyos? Bakit niya nasabi yun? Ibig sabihin lahat ba ng mga bata? Masasabi natin Nasa langit. sa langit ang Yeah. Ang pagkaintindi ko ho doon is that, kasi ang konteksto ho noon is kung gagayahin natin yung self-righteousness ng mga Pariseo, hindi tayo papasok. Kundi kung magiging katulad po tayo ng mga bata, ano po ba ang ginagawa ng mga bata? Dumedepende sila sa kanilang magulang, inaamin nila, hindi nila kaya mag-isa. So humility po ang aral nun. So in other words, ang taong papasok po sa kaharian ng Diyos are those who humbled themselves before God at aminado sila hindi nila kaya iligtas ang kanilang sarili. So, doon ba nagkamali ang Panginoon? Sinabi niya na, na ang mga bata ay pitit sa mga kaharian ng Diyos. I understand that put to mean, it's not Jesus saying that ang langit ay punong-puno ng bata. I think what He's saying there is, wag mo ilayo ang bata sa akin kasi ang nilalarawan ng mga batang ito are those in the kingdom, which is para pumasok sa langit, we have to humble ourselves before God. So ang mga bata, hinalintulad po sa kaharian because yung mga Pariseo, hindi nila aaminin kailangan nila yung righteousness ni Kristo kundi sapat na yung ginagawa nila. However, kung gagayahin ng mga taong lalapit sa Diyos yung mga bata na dumidepende sa magulang, tulad po tayo, dumidepende po tayo kay Kristo kasi hindi natin kaya mag-isa We need Christ. Hinalintulad po sila as the kingdom of heaven. But if you ask John MacArthur, sasabihin niya, all children go to heaven. Because of that. Yeah, because of that. Anyone else po have any questions? Any questions po? Brother June? Hindi ko matandaan sa Ezekiel, binanggit sabi niya sa mga Israel, pati ang mga anak ko, yung mga sanggol na anak ko, inialay mo. That's to Molech. Sinunog mo, sabi. So, Child sacrifice. so ibig sabihin, yung sabi niya mga anak ko, niya rin daw yung mga sanggol. So, ibig sabihin, punta nga sila ng langit ba? Kasi usually sa tono ng Ezekiel and Jeremiah, kapag inaalay yung mga bata sa sunugan, or we could say some form of ritual that involves fire, it's always paganism. So in other words, may mga paganong magulang na tumiwalag sa pananampalataya, bilang respeto po nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ang pinakasikat na Diyos-Diyosan kung saan sinusunog po yung mga bata, si Molech. Now si Molech, ang kalahati po ng kanyang katawan ay tao, and then yung upper body po niya parang daga. So ngayon, sa tiyan ni Molech, may malaking butas ho dito
kung saan nilalagay yung apoy. Doon hinahandog yung mga bata o minsan sa kamay ni Molech kasi yung kamay po na yon, based on its statue, konektado po yun sa furnace. So kapag uminit ho ito, yung init, umaabot po sa kamay. So kung ano yung maipatong sa kamay, nasusunog. Ang ibig ko sabihin, Pastor, yung batang inialay na yun, kasi sinabi ng Panginoon, pati ang mga anak mo. Or are you referring to pagan or just alay in general? Oh, yeah. Yeah. So, not necessarily ho. Not necessarily. Because halos lahat ng Jewish families, they offer their children to Yahweh. Kaya lang, the faith is based on works pa rin. If you go to bar mitzvahs, if you go to and do some research on Jewish families, hindi strange sa kanila na ialay ang kanilang mga anak kay Yahweh, pero yung paraan upang maituring matuwid ay mali. Yeah. So, we could say po, in the New Testament, nandun din po yun, inaalay po yung mga bata sa Diyos. Kaya lang, it's up to the parents to teach them the ways of the Lord. So kapag dinedicate po ang isang bata sa Panginoon, trabaho po ng mga magulang, aralan po yung bata. Kaya nga, train up a child to where they should go. So if you're to offer your child to Christ, you have to teach them as well. Yeah. So they go hand in hand. Pero kapag tinanggap nila ang Panginoon, then yes, langit po talaga ang punta ho nila. Pastor, ang ibig ko sabihin, yung mga baby inialay, kasi binanggit ng Panginoon, pati ang mga sanggol na anak ko rin, inialay nyo. So, yung binanggit ng Panginoon, ang ibig sabihin doon siya, napupunta na rin yung mga bata. Kasi You're saying po that yung mga anak na inalay, yeah, I'm sorry, Brother June. I don't think I understand your question. I think you have to show me the chapter and verse. Yeah, pero if you're referring to consecration, hindi siya strange talaga sa Old Testament na talagang inaalay po yung mga bata. But nevertheless, yung sagot po doon, Brother June, is basta sila'y pinili ng Diyos. Kasi ang basihan po ng pagpaso sa langit pinili ka ba ng Diyos bago pa man likhain ang mundo? Yeah, so doon pa rin po ang basihan. Yeah. Okay? Anyone else have any questions? Nay, may katanungan po daw kayo. Pero yung maintindihan pastor yung meron bang kasalanan na hindi mapatawad ng Panginoon. Pero tumanggap na yung tao. Tumanggap na siya ng kabutihan ng Panginoon, kapiran. Pero nung magkasala siya, hindi siya mapatawad ng Panginoon. Hindi ba konektado sa yung banal na espiritu na yung blasphemy sa banal na espiritu. Yung ba yung kasalanan na hindi mapatawad? Ang kasalanan po na hindi mapapatawad ng Diyos ay yung kasalanan na it's either hindi niya tinanggap si Kristo hanggang kamatayan or nakarinig na po siya ng lahat ng katotohanan patungkol kay Kristo and at the end, tumiwalag po siya na walang pagsisisi. Sa madaling salita ho, ang taong ayaw tanggapin si Kristo hanggang kamatayan o yung taong tumiwalag sa pananampalataya hanggang kamatayan, yun ang kasalanan na hindi patatawarin po ng Diyos. So halimbawa ho, yung mga Pariseo, narinig na po nila yung salita ng Diyos, nakita nila yung mga himala, ipinaramdam po sa kanila at ipinakita sa kanila ang kapangyarihan ni Kristo sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. And yet, after all of that, ayaw pa rin nila tanggapin. Yun ang masasabi ho natin, blasphemy of the Holy Spirit. Hindi talaga nila tinatanggap ang katotohanan ng Diyos. So halos lahat ng tao sa mundo ay nasa ganong klaseng kalagayan hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang puso. Yeah. So, yun na po ang basehan nun, Nay. Ayaw nila tanggapin ang katotohanan hanggang kamatayan. That's the blasphemy of the Holy Spirit. Yan yung sinasabi po ni Juan sa unang Juan 5, yung kasalanan na hahantong sa kamatayan. Yung kasalanan na hahantong sa kamatayan. Okay? Any last questions po before we come to a close? Any last questions? Mukhang may tanong si Emery.
Alright, so mga kapatid, kung wala na po tayo katanungan, just to remind you, there's fellowship tomorrow in the morning. Mrs., what time? Gawin po natin 10:30. 10:30. Yeah. Okay, 10:30. Okay? So tayo po ay magpasalamat po sa Diyos. Let's give Him a doxology and let's pray after.